Hi guys! Kamusta kayong lahat? At nagbabalik na naman tayo sa panibagong episode ng She Loves Finance. At ngayon nga ay gusto kong pag-usapan natin yung mga ilan sa dahilan kung bakit maraming kababayan natin dito sa Canada ang nabibiktima ng mga maling financial advice. Naku, mukhang medyo hot topic nga ito, kaya make sure na panoorin o pakinggan mo ito hanggang sa dulo para naman hindi ka mabiktima ng mga ganitong advice dito sa Canada. My name is Sheila. I'm a licensed financial professional here in Canada and one of the financial coaches in CanadaStart.org. And ang goal ko sa video na ito ay matulungan ng ating mga kababayang bagong dating dito sa Canada o kahit hindi ka bagong dating kasi marahil matagal ka na dito pero never mong na-visit yung finances mo. And dahil na nga yan sa sobrang kabisihan mo sa trabaho mo o sa mga ginagawa mo. Kasi ayan nga yung nabanggit ko in our previous episode na isa sa mga common na dahilan kung bakit tayo mga Pilipino hindi natin naaalagaan yung finances natin dito sa Canada. Kasi ang goal ko talaga dito is magkaroon kayo ng tama and solid start pagdating sa pagpaplano ng buhay nyo at ng inyong finances. Ngayon, pag-usapan naman natin itong mga dapat mong gawin para maiwasan ang mga bad financial advice na pwede mong ma-encounter. At talaga namang extra vulnerable ang mga kababayan nating bagong dating dito. Kasi unang-una, hindi nyo pa alam ang sistema dito sa Canada. Ang karamihan nga sa inyo is mga walang kamag-anak, walang mapagtatanungan at kung meron man kayong kamag-anak, gaano ka nakakasiguro na tamang advice yung maibibigay nila sa'yo? Kasi sa panahon na ito, I really do believe na mas kailangan nating maging matalino sa pagpaplano ng finances natin. Kasi future mo yan at ng family mo ang nakasalalay dyan. Kaya dapat mas maging matalino ka sa mga advice na ifa-follow mo. And I'm sure once in our lives, we made bad financial decisions. I myself made some terrible financial decisions, and that's exactly the reason why I'm so passionate to spread financial literacy and to simplify it pagdating sa ating mga Pilipino dito sa Canada. Kasi I don't want you guys to experience what I've experienced because it's quite painful and discouraging. Sa ibang video ko na nga lang ikakwento yung mga financial mistakes ko. Pero dahil nga sa mga mistakes na yan ay mas lalo akong na-motivate na pag-aralan yung different financial concepts and also maging financially educated para of course, syempre matulungan ko yung sarili ko and eventually nagkaroon ako ng bigger purpose na talagang matulungan yung marami pang tao and talagang matulungan yung mga kababayan natin nang magkaroon ng solid and good start dito sa Canada. So, ano nga ba itong 3 major reasons kung bakit nabibiktima tayo ng bad financial advice? Number 1 is lack of financial education. Number 2 is because of greed. And number 3 is not doing your research or your due diligence. That's the reason why in this episode, we are going to talk about this and I want you to learn how to avoid these problems. Now, first, let's talk about being financially ignorant. Wala kang sapat na kaalaman to make critical thinking before making any financial decisions. And yung basic naman pagdating sa finance is pare-parehas yan kung saan ka man galing, kung galing ka man sa Pilipinas, galing ka sa Dubai, or sa ibang bansa. Pare-parehas how it works. Pero ang problema sa karamihan sa atin ay hindi naglalaan ng oras para mag-aral o magsuri ng tamang pagpapalago at pagmamanage ng pera. And totoo ngang mas maraming tao ang walang financial education. Bakit ba ganun? Kasi yung school system natin, they taught us really how to make good money. Okay? They taught us how to make good money, but they never taught us how to manage and grow our money. And hindi ko naman sinasabi na kailangan mo maging eksperto in order for you to become financially literate. What I mean is, you just really need to learn the basics. Like for example, number 1, ano ba yung mga basics natin? Number 1, kailangan mong matutong protektahan yung pera mo. Kailangan mong matutong mag-save ng emergency funds. Kailangan mong matutong mag-budget. Kailangan mo matutong mag-track ng income at expenses mo. And kailangan mo ring matutong makalabas sa tinatawag nating mga bad debts. At syempre, kailangan mo ring matutong mag-invest. Kasi kung hindi mo matututunan tong mga bagay nito,
kahit yung basic ng finances, syempre, it's so easy for you to make bad financial decisions. Ito nga madalas sa mga bagong dating nating kababayan, kabago-bago, kadarating pa lang wala pang 1 taon. Ang gusto na ng karamihan sa atin, mag-loan na agad ng car na ubod ng mahal. And wala ka pang ipon, gusto mo na agad mangutang. Paano pag nagkaroon ng emergency and wala kang emergency funds? Ang mangyayari dyan, uutang ka sa mga credit cards mo. Pwede namang magtiis ka muna kahit ilang taon lang, mag-bus ka muna, available naman yung mga public transportation natin dito. Kasi yung iba, ang gusto, kumuha agad sila ng sasakyan. And kadalasan nga dito is mas mahal pa yung cost ng sasakyan nila kaysa dun sa annual income nila. And alam naman natin na ang car ay depreciating asset. Pero kung kailangan mo talaga ng car, kumuha ka lang ng second hand o kaya ng something na mura lang, yun talagang magagawa niya yung purpose ng car na parang dalhin ka from your home to work, to your church, to your groceries, at kung saan man yung pupuntahan mo, hindi mo pa kailangan ng napakaganda at napakamurang sasakyan. Pero kung work ka naman ng work tapos nagkasakit ka at wala kang proteksyon, ayun pa yung isa sa mga dahilan ng pagkabaon ng utang natin dito. Kasi iniisip ng karamihan sa atin na libre ang healthcare dito sa Canada, which is true naman, di ba? Libre naman talaga yung healthcare. Pero a lot of people fail to realize na kapag nagkasakit ka, ano bang gagawin mo? Siyempre, mag-go-off ka sa work, di ba? Kadalasan yan yung mga absent natin, yung mga sick call natin, yung iba dyan wala namang bayad, okay? Yung iba meron, yung iba wala. And then sometimes if you run out of your sick calls, hindi ka na rin magiging paid dyan sa mga sick calls mo. Okay? So pag hindi ka na nag-work, what's gonna happen? Your income stream will stop but the bills continues. And hindi nga to alam ng iba, pero yung mga personal medication prescriptions, yung ibang sa mga equipments, yung ibang services like physiotherapies, OTs, yan yung mga services na kadalasan hindi kasama sa provincial health coverage natin and you have to pay for those out of your pocket. Kapag hindi ka naman marunong mag-budget, ang tendency niyan, mag-o-overspend ka. And yung iba, mas malaki pa yung every month na expenses nila kesa sa income nila. So kung hindi mo na plano itong mga bagay na ito, ano mangyayari dito sa'yo? Siyempre, mababaon ka rin sa credit card debts, di ba? Kung hindi naman sa credit card, mangungutang ka sa mga line of credit mo kung meron ka, right? So talagang magkakaroon ka ng mga ganyang utang. And syempre, ang mangyayari dyan, may stress ka. Yung tipong ayaw mo na lang tignan yung balance mo dyan sa credit cards mo kasi nakakapanlo mo na nakita mo yung mga naglalakihan mong utang, yung pagkabaon mo sa utang. Kaya ang nangyayari, yung iba, ini-ignore nila yung debts nila and hindi nila namamalayan na sobrang lumalaki na yung binabayaran nilang interest na halos hindi na sila makaahon. Dahil sa kulang ang ating kaalaman, nagiging biktima tayo ng tinatawag na pagkakaroon ng consumer mentality. The more money we make, the more money we spend. We always complain about inflation but we never complain about our lifestyle inflation. And napakaraming ang guilty dyan. Yung karamihan nga sa atin na kapag lumaki yung income natin, ang tendency, lumalaki rin yung gastusin natin. Diba? And mas okay pa nga nung mas maliit pa yung income natin kasi napagkakasya natin yung sweldo natin. We are living within our means. Pero the moment lumaki yung sweldo, ang nangyayari, bibili ng mas magandang sasakyan, bibili ng mas magandang gadget, bibili ng mas magandang ganito. Ang nangyayari, lumalaki rin yung gastos. Mas tumitindi yung gastos. Sasabihin nga ng iba, bilhin mo na to, maganda ng work mo afford mo na yan. Dapat Tesla ka na, dapat maganda na yung damit mo, pati yung cellphone mo. Diba? Yan yung mga katwiran ng ibang tao Yun ang malaking problema and talagang it's not how much money you make, it's how much you save and you keep. That's number 1. So make sure you educate yourself so you can develop critical thinking in making good financial choices. And the second major reason why people lose their hard-earned money, na kahit meron na silang financial education, is meron pa ring possibility na malus nila yung pera nila o yung mga savings nila kasi ang nangyayari, ang iba sa ating mga kababayan nagkakaroon ng greed. Okay?
Na kahit matalino ka, kahit mataas yung pinag-aralan mo, kahit meron ka namang financial education, financial basics. Pero ang nangyayari dito, mabigyan ka lang ng advice, okay? Mabigyan ka lang ng advice na, okay, lalaki ang pera mo, mabilisan 'to. Naniniwala ka agad kasi it's because of greed, okay? And when you talk about greed, it's never about what you know. It's about what you feel. And ang nangyayari diyan, nagpapadala ka sa emosyon mo, okay? Parang ang sarap pakinggan, so parang feeling mo yayaman ka agad. So ang nangyayari sa'yo, jump ka agad, walang research, gusto mo agad gawin 'yon. And alam mo naman yung tamang gawin, pero dahil sa greed, okay lang sa'yo mag-take ng sobrang laking risk. And ang rule of thumb ko lang dito is when someone is offering something to you that is really too good to be true, then it is probably too good to be true. So dapat, ang gawin mo, mag-research ka muna or gawin mo muna yung due diligence mo bago ka tumuloy dun sa gusto mong mangyari. Kasi may mga tao kasi na ang gusto, mabilisan yung kita at wala masyadong ganong effort na gagawin. Pero malaki din yung return. 'Di ba parang sobrang perfect? Yan yung tinatawag ng gusto nila instant gratification. Gusto nila may result agad. And sa pag-i-invest nga, kailangan mong tanggalin yung mindset na yan. Kasi kapag nag-i-invest ka, you're thinking long term. So dapat meron kang delayed gratification. Hindi yung instant gratification. Kasi ang nangyayari dyan, it pushes people to make bad decisions. So paano nga natin may iwasan yung pagkakaroon ng maling financial decisions? Unang-una, ulitin ko, hindi mo kailangan maging expert sa finances para maprotektahan mo yung pera mo. At least learn the basics. Learn how to grow your money, learn how to manage your money, learn how to invest your money. Ang pwede mong gawin dyan, magbasa ka ng mga libro, makinig ka sa mga podcast, manood ka ng mga videos. Napakadami mo nang pwedeng gawin. Napakadami ng resources in this day and age. At kung hindi ka pa matututo, nasa yun na yung problema niyan. Kasi yan nga yung magiging cause ng katamaran and yung pagpo-procrastinate mo. And isa pa is, please lang, alisin nyo na yung mga mentality na ayaw yung pag-usapan yung pera kasi parang sumasama ka. Okay? Parang kasalanan na pag nag-uusapan mo yung pera. Di ba pwedeng gusto mo lang matutong magsinop ng finances mo kasi gusto mo i-secure yung family mo? Hindi ba pwedeng gusto mo lang magkaroon ng magandang buhay? Hindi ba pwedeng gusto mo lang mag-retire ng mas maaga? Yung iba kasi, ang dami nilang mga excuses, ang dami nilang sinasabing mga justifications just to make them feel good na sa mga ginagawa nila. They have a lot of things to justify their wrong beliefs. Ang pangalawang dapat mong gawin ay mag-research ka. Alamin mo yung mga company, mga taong behind that company, and lalo na yung taong kausap mo, okay? Maybe your advisor, maybe a friend, okay? Alamin mo kung may credibility ba sila. Alamin mo kung qualified ba sila, di ba? Alamin mo kung may track record din ba sila sa pagbibigay ng advice, ng proper advice sa'yo, okay? Don't rush into something just because it promises quick result. Tandaan mo, madalas kasi mabilis tayo magdesisyon kasi ang nangyayari, karamihan minsan, kaibigan, kamag-anak, maybe meron kang utang na loob, ayan yung mga taong mag-aalok sa'yo ng something. And hindi naman masamang suportahan mo sila, no? Pero kailangan mo pa rin i-verify kung tama yung binibigay nilang advice sa'yo. Kung qualified ba sila to give that advice. Huwag kang mahiyang magtanong sa ibang tao. Get a second opinion. Seek advice from people that you can trust. Yung mga experts na may track record na maganda yung reputation nila na alam mo na hindi ka ipapahamak. Another tip is know your limits. Kasi I know it's an exciting idea that you can earn money, that you can grow your money, pero you just need to ask yourself, okay, how much is enough? Okay lang naman to aspire for more, but you have to remember that good things takes time. So huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. So again, if you want to avoid these financial mistakes, anong una mong gawin? Number 1 is educate yourself, okay? If it's too good to be true, then it's probably too good to be true. So consult other experts, consult a second opinion, okay? Do your research and then know your limits. And that's our episode for today. Please like and leave a review kung nagustuhan mo ang episode na ito. Until next time, bye now!